Magandang araw po sa inyo. Si Sara Panohon po itong bumabati at nag-aanyaya tayo na sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po ngayon ay galing kay San Marco, chapter 10, verse 17 to 27. Merong nagtanong kay Jesus sa verse 17, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ang sagot ni Jesus sa kanya sa verse 21, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. At sa verse 23, ang sabi ng Panginoon, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nasabi ito ni Jesus dahil malungkot na lumayo ang lalaki na lubhang napakayaman na nagtanong sa kanya. Parang mahirap nga naman itong utos na ito. Ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus? 3 punto po ang aking napagnilayan. Ang una po, ang ating mga attachments o mga pinanghahawakan o pinanghahalagahan natin. Pwede po itong mga bagay-bagay, mga minamahal nating tao, o mga damdamin natin at pananaw na ayaw natin pakawalan. Kahit po galit at puot sa kapwa na hindi natin mapatawad, kasali po yan sa attachment. Karaniwang pananaw sa marami sa atin ay ang anumang meron tayong naipon o napundar ay dahil pinaghirapan natin ang mga ito. Kaya dapat lang pag-ingatan at protektahan. Mahirap yata na ipamigay lang sa iba ang bunga ng pinaghirapan natin. Hindi ba dapat magsumikap at magsipag din sila para guminhawa ang buhay nila gaya ng ginawa natin? Mahirap talaga kapag ganito ang ating mindset o pananaw. Hindi pala mabuti ang masanay o ma-attach sa kaginhawahan o kasaganaan sa ating mga karunungan at mga material na seguridad sa buhay. Pwede tayong maging makasarili, madamot, maging mayabang at mapagmalaki. Ang pangalawang punto po ay pagtibayin ang ating tiwala at pagpapasalamat sa nagbigay sa atin ng mga biyaya. Nakakalimutan natin na ang mga biyaya at mga ari-arian natin ay kaloob ng Diyos sa atin. At hindi ito dahil sa mas magaling o mas masipag tayo sa iba. Baka nakalimutan natin na ipinagdasal natin at hiningi natin sa Diyos ang lahat na ito. Isa sa alaala ko po sa ang ilan. Di ba? Pinagdasal natin na mabigyan tayo ng mabait, tapat at mapagmahal na asawa sa buhay. Humingi tayo na mabigyan tayo ng malusog, mabait, magalang, matatalinong mga anak. Hiningi din natin mabigyan tayo ng malakas at malusog na katawan. Nilugod natin, mabigyan sana tayo ng trabaho na may malaking sweldo. Kung meron tayo ng mga ito, kaloob lahat yan ng Panginoon sa ating dasal. Maaaring pagsubok din ito sa atin kung bibigyan natin ng importansya at halaga ang mga biyayang ito kaysa sa Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya. At ang pangatlo pong punto ay isang hamon at katanungan sa aking sarili dahil hirap din po ako sa utos na ito. Isa kayang pagsubok ito upang mabunyag ang ating pananaw at kalooban? O isang pribilehiyo kaya ito na pinili tayong pamaraan na maibahagi ang grasya ng Diyos sa ating kapwa? Nasaksihan ko po ang ilang kababayan natin sa ibang bansa, makailan lang, ang tinaguri ang mga bagong bayani ng Pilipinas, ang ating mga OFW. Anumang industriya sila nandoon, lalo na po sa service industry, ang Pinoy ang mas ginugusto at pinipili ng mga employers nila. Kasi mataas ang respeto at tingin nila sa mga kababayan natin. Dahil masipag, tapat, makapamilya, makadiyos. Marunong silang makisama, mahusay pang mag-Ingles, masayahin, at matiisin upang regular na makapagpadala ng remittance sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Bunga ito ng kanilang pagod at tiyaga. Sila ay madasalin. Sila po ang laman ng mga simbahan. Saan man sila naroon? Active po sila sa church,
Sila po ang volunteer sa choir, nagsaserve sa liturgical service. Napapansin tuloy sila ng ibang nationalities at ng mga local residents. Hindi man nila sinasadya. Sa pinakikita nila, na-inspire at na-evangelize nila ang iba. Ang anyaya sa atin ay maging kamay, katawan o katiwala ng Panginoong Hesus na magbahagi ng biyaya sa mga nangangailangan. Ang bunga ng pinagpagura natin kapag binahagi natin sa iba ay banal sa mata ng Diyos. At sa verse 27 po ang sabi ng Panginoong Hesus, sa tao mahirap gawin, ngunit sa Diyos lahat ay posible. Pagdasal po natin na harinawa, basbasan tayo ng Panginoong Hesus at alisin ang anumang attachment natin sa buhay. Lakasan ang ating tiwala at umasa sa ating Diyos na tagabigay ng lahat ng ating pangangailangan at gamitin tayong channel ng kanyang grasya sa iba. Paano? Sa pag-share ng salita ng Diyos at sa mga acts of kindness. Marami man o kaunti ang nararating ng reflections na ito. Ang Diyos lang ang may kapangyarihang mag-bless sa puso ng sumasampalataya o mga nakakarinig. Salamat po at God bless.